Aapela ang kampo ng negosyanteng si Cedric Lee sa desisyon ng Taguig Regional Trial Court. Kaugnay po yan sa kasong isinampa ni Vong Navarro. Ang mga kaanak naman ng modelong si Denise Cornejo, ikinalungkot ang hatol laban sa kanya. Balita hatid ni Salima Refran. Nakaposas at gwardyado na ng mga pulis ng ilabas sa Taguig Hall of Justice ang modelong si Denise Cornejo. Kasunod yan ang hatol na guilty beyond reasonable doubt laban sa kanya sa negosyanteng si Cedric Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero para sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Agad pinaaresto ng korte si Cornejo, gayon din ang kapwa convicted na si Raz para pagsilbihan ang sentensyang reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan nila ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte ang naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para ma-corner ng mga kasama niya at mahututan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthot na pera. Mula korte ay idiniretso sina Cornejo at Raz sa Taguig Police para sa booking process at medical. Katapos ay dinala si Cornejo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong. Si Raz naman sa Bilibid sa Muntinlupa. Kanselado ng piyansa ng 4. Hindi pinagbigyan ang hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. We were very sad and shocked, no? Nagano'n ang decision ng judge. No? She cried when her mother cried, but only for a short while. In fact, she was very composed. She was smiling, no? And she was telling me that she will accept that. Iniutos din ng korte na isyuhan ang arrest warrant si Lee at Guerrero na hindi dumalo sa promulgation dahil masama raw ang pakiramdam. Kagabi, sumuko si Lee sa tanggapan ng NBI. Sinundo raw ng NBI si Lee sa isang lugar sa Mandaluyong City matapos siyang makausap. Pagdating sa tanggapan ng NBI, sumailalim sa booking process si Lee. Sumailalim din siya sa medical at dental procedure. Aapela raw si Lee sa Court of Appeals. Siya mismo ang kumontak. May isang intermediary at nagbigay ng mga numbers, so nagpalitan kami ng number at nagkausap kami ni Cedric Lee. Wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. Isa-isa yung elements ng illegal detention, hindi naman talaga pasok eh. Diba? So wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Inutusan din ng korte ang 4 na nahatulan na magbayad kay Navarro ng kabuang 300,000 pesos na danyos. Ang mga aksyon noon ng kampo ni Cornejo at Lee nag-ugat sa alegasyon ni Cornejo laban kay Navarro na nauwi sa kasong rape at acts of lasciviousness na na-dismiss na sa DOJ pero binuhay ng Court of Appeals noong 2022. Nakulong noon si Navarro bago payagang magpiyansa ng korte. Pero noong February 2023 ay sinabi ng Korte Suprema na inconsistent, hindi malinaw at kaduda-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Vong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Vong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Hindi dumalo si Navarro sa promulgation pero nagbigay ng pahayag sa programang It's Showtime. Roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain sa family ko. Salamat dahil naging matatag kayo. Of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa iyo. Sa abot ng aking mga kaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. Ang mga kaanak ni Cornejo sinabing pinag-aaralan na nila ang posibilidad na iapela ang hatol ng korte. Hopefully,
there can be a decision of favoring her. And if not, well, I guess you go to the highest court. Patuloy na kinukuha ang panig ng mga kampo ni Raz at Guerrero. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.